China, this is because of the yung nangyayaring ang world war between our officials. Eh, sa tingin po ba ninyo, meron pa tayong kailangan gawin or hayaan na nating matapos hanggang dito etong issue na ito para move on na tayo? Yan, sa akin palagay, no, kailangan din naman mag-normalize yung situation, ano? Hindi na lang maaring maging ganito na nagsisit for tat tayo, ano? And alalahanin natin na tayo ang chair ng ASEAN na this year, ano? And sa ating interest na maging mahinahon at maging mapayapa ang ating diplomatic environment, ano? At any move that will normalize the situation, of course, is very, very welcome. And it would be such a fitting conclusion kung biglang ay normal na ang sitwasyon natin with China. Yes, Peter, no? Dahil may sinusulong din naman tayo ng mga panukala, no? Katulad itong code of conduct, ano? Mahirap din na na maging adversarial yung ating relationship, dahil mabablock nga itong mga efforts. Okay, so it's one thing to say na sana nga mag-normalize na ang ties between China and the Philippines, ano po. But it's another thing kung kagaya ng mga naobserbahan ng marami na pag binabalasubas yung mga Coast Guard natin at yung mga mangingisda natin sa West Philippine Sea, hindi kayo umiimik eh. Tapos ngayon na medyo na-slight ang China, or sabihin na natin, nakarikatsure yung leader ng China. Galit na Bigla, galit. putak kayo ng putak eh. Oo. How do you assess that? I mean, meron bang katotohanan yung bias, to say the least, ng ilang senador? Yun nga yung nakakapagtaka rin dito, ano, dahil alam naman ng ating mga kababayan na nandun tayo sa receiving end ng mga belligerent actions, no, itong mga aggressive actions ng China dito sa ating karagatan, ano. Yun nga yung nakakapagtaka sa kanila, no, na naturingang mga diplomat, no, pero ang asal ay asal sanggano, ano. Parang nakakagulat yan dahil ngayon lang tayo nakakakita ng mga ganyang asal, no. Imbis na maging mahinahon, imbis na maging diplomatic, imbis na maging maging open yung discussion, ano. Nauuwi doon sa insultuhan, nauuwi sa pag yung parang minamaliit yung ating efforts, no, lalo na ngayon dito sa resolution na pinasa ng Senado. At tinawag pa nila na parang circus ito or isang act, nakatawa-tawa, no. Napaka na parang hindi nababagay sa isang diplomatic na isang embassy or diplomatic post. Yeah, pero po yung punto ko kanina was may mga opisyal tayo, Senado, sabihin na natin, pati ang Vice President po, no, parang hindi natin naririnig na pumapalag kapag nadedihado tayo sa West Philippine Sea and several other places. Tapos ngayon nga po, either they're quiet or they're saying na, hindi kasi tayo ng bastos eh. Specifically, si Commodore Tariela. What do you say about those officials? Ang masasabi ko lang dyan, Sir Peter, no, medyo tingnan nila yung totoong nangyayari, no? Wag sila magbulag-bulagan sa katotohanan dyan sa West Philippine Sea at sa ating mga maritime territories, no? Tagal ng panahon na ang Pilipinas ay kumbaga mahinahon ang posisyon natin dyan at hindi tayo nagiging aggressive, ano? At nakita naman natin kung paano tayo i-water cannon, kung paano tayo i-laser point, at kung paano tayo insultuhin ng mga yan sa social media, no? So, ang tanong lang dito, no, kanino bang interest ang sinusulong ng mga senador na ito? No? Interest ba na pang sarili, interest ba ng China, o interest ba ng Pilipinas, no? Kaya wag silang magagalit kung sila tinatawag na senador o anumang mga bansa, gano, kasi dapat nilang harapin yung public backlash, no? Kasi alam naman ng mga mamamayan natin, alam naman ng mga Pilipino kung ano talaga ang katotohanan dyan, at hindi dapat sila palat sibuyas dyan, magpusong mamon, no? Huwag silang magrereklamo na sila naiinsulto dahil nga ano bang posisyon, kanino bang interes ang kanilang sinusunod. Kung titinan po natin, sir, as a security analyst, ano po sa palagay ninyo ang magiging epekto nito
sa mga nais, katulad na lang sa China na marami na ngang gustong sakupin sa atin, at makakarinig tayo ng disagreement between our lawmakers, at yung iba pa nga ay nagsasabi na ibigay na lang natin certain parts of our EEZ para lang matahimik o wag nang mag-escalate ang gulo. As a security analyst, ano po nakikita ninyong magiging effect nito? Nakikita natin ngayon na ang China ay full court press sa atin. 'Di ba? Nagiging aggressive sila hindi lamang sa ating karagatan, pati na dito sa kalupaan, at nakikialam na sila sa ating usapang pampolitika, At sinabi nga rin ng Armed Forces, na huwag tayong magpalinlang sa ganitong mga naratibo o ganitong mga pahayag, dahil nga ang ultimate aim nito, Rica and Sir Peter, is really to sow confusion and to divide the Filipino society. Alam naman nila na nasa demokratikong space tayo at malayang nakakapagpahayag ating mga opisyal, ng ating mga mamamayan. Ang gagamitin nila ito para magsulong ng kanilang mga naratibo na hindi na ayon sa ating interes. Ayan, ang mahirap dahil yun nga ang maaaring mangyari dito. Doctor, it's been a pleasure speaking with you. Maraming salamat po sa pagbigay ng panahon sa amin dito. Tawagan ka po namin ulit next time. Thank you po. Salamat Rika and Sir Peter. Mabuhay po kayo. Thank you.